Eto ang posibleng magpahiya ng husto kay Bongbong Marcos Jr. dahil ang Russia at Amerika ay umaksyon laban dito sa ICC. Samantala si Bongbong Marcos, mga kababayan, imbis na itakwil ang ICC dahil kakampi niya ang Amerika, 'di ba? Kakampi, nagkakaroon ng balikatan exercises, no? Imbis na iwasan ng ICC, mga kababayan, ay pinagkanulo pa ang kapwa niya Pilipino at dalhin pa pre-delivery doon sa ibang bansa, doon sa Netherlands. Naku po, mga kababayan, eto, pakinggan ho natin dito ang paliwanag ni General Macanas. Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Dare to Us. Sabi dito, via 1TV Philippines, Russia issues a warrant of arrest against International Criminal Court officials. A Russian court has sentenced the chief prosecutor and 8 judges of the International Criminal Court to prison in absentia. Yun. Yari. ICC prosecutor Karim Khan was given a 15-year sentence while the judges received terms between 3.5 to 15 years. Uy, all 9 have been placed on Russia's wanted list. Ayun. Mga ICC judges wanted. Kumbaga international wanted na itong mga Russian, mga ICC judges, mga kababayan, no? Why this happened? The move is direct retaliation. In 2023, the ICC issued a global arrest warrant for Russian President Vladimir Putin over war crimes in Ukraine. The bottom line, the sentences are purely symbolic. Since Russia does not recognize the ICC, these officials will only face arrest if they travel to countries allied with Moscow. Nako, pwede din natin, mga kababayan, gawin yan. Kapag naging presidente ho si VP Sara Duterte, magdeklara din ho tayo, ano din tayo ng arrest warrant dito sa mga ICC judges na kapag pumunta dito sa Pilipinas, arestuhin itong mga ICC judges dito, mga kababayan. Sabi dito, Bongbong Marcos, nakakahiya ka. Ito, binabasa ko lang ang post ni Dare to Us, ha. Nakakahiya ka, pasabi-sabi pa na threat to our sovereignty ang ICC, pero ito ka, may special free delivery of Filipinos to ICC. Siyempre, kalaban niya, mga kababayan, sa politika imbis na kalabanin ng ICC, talagang pre-delivery pa. Siyempre, kalaban sa politika at talagang takot na takot itong si Bongbong Marcos. Ay, nako. Grabe nangyayari ngayon, mga kababayan, no? Beses siyang nagsalita, si Bongbong Marcos. Senador pa siya noon, in-interview siya, I think, ni Maharlika. Pinalabas ni Maharlika yan. Sabi niya, no. They don't have jurisdiction over us. Wala silang pakialam sa atin. Ganon ang sabi niya noon. Senador pa siya. No way. No. Ibig sabihin yan, simula ng senador pa siya, talagang bangag na ho talaga siya. Kasi hanggang ngayon, iba-iba rin ang mga sinasabi niya, mga kababayan. I think before May 2022 election, tinatanong din yan, ICC. They don't have jurisdiction over us. Sabi niya, ICC are welcome to the Philippines, but as tourist. Ganon ang tanong, sagot niya noon. I think interview ito ni Boy Abunda dahil tinanong tungkol sa ICC. Yung mga ibang presidential candidate, sinasabi na yes, they can come and arrest si Bongbong Marcos. Sabi, hindi pwede. Wala silang pakialam sa atin. Ganon siya nung una eh.
nung presidente na siya, ganoon din. Very consistent. Kaya sabi ko, okay to. Safety si Tatay Digong. Safety, safety. Nung Alam naman ho natin mga kababayan na may nag-uutos ho dito, lalong-lalo na kailangan ho nila ni Bongbong Marcos ng kakampi mula sa Makabayan Black. Kung saan yung nag-file ho ng kaso kay Pangulong Duterte ay miyembro ng Makabayan Black, kakampi din ni Trillanes, ni Trililing Trillanes. So nagkakampi-kampihan ho sila, all in laban sa isa. wala. Nagbago. Ano yan? Huwag nating kalimutan March 11, 2025. That Yes. infamous day. Kung kailan Kaya pinagkanulo. sa ngayon, halos, opinion ko lang ito sa akin lang. I don't know sa inyo. Wala na akong paniwalaang salita ng ating Pangulo. Dahil sa lahat ng mga pronouncement niya hanggang salita lang, kabaliktaran ang nangyayari. Marunong lang siyang mangako. Bago ko alis sa pagkapangulo, may legacy ang gusto kong mangyari. Wala nang magugutom na Pilipino. Yan yung pinaka... Pero kabaliktaran ang nangyayari mga kababayan Mas nararanasan ngayon ng kababayan ho natin, although na wala ho tayo mga pandemya, kumbaga ang crisis lang ho natin ngayon ay langis. Pero apektado ho. Kasi yung ating mga magsasaka, apektado. Sila na nga ho, yung mga nagtatanim ng kumbaga pagkain para sa ating mga consumer, kumbaga nakikinabang doon sa mga tinatanim ng mga magsasaka. Pero higit na ho, nahihirapan ho sila. Imbis na itong ating mga magsasaka is abundant, kumbaga sagana ho sa pagkain, pero nahihirapan. Ibig sabihin, hindi. Nagugutom mo yung sambayan ng Pilipino dahil dito kay Bongbong Marcos Jr. Pinaka-comic sa lahat na kanyang pahayag. Wala na daw magugutom. Natatakot ako. Baka pag-alis ko sa pwesto, ang mga legacy ko hindi na ipagpapatuloy ng susunod na Pangulo. Ano bang legacy niya? Ito siguro. Ang legacy niya is full support sa ICC. Lahat ng mga aliado ng Duterte, ipakulong natin sa ICC. Ayun ang kanyang legacy. Yan talaga, hindi ho makakalimutang mga legasiya yan mga kababayan. Na yung sabi niya, hindi tayo miyembro ng ICC. No? Pero ito, talagang yumuyukot halos sa magkandarapan na dito sa ICC ito si Bongbong Marcos. Mabuti pa ang Russian government, may balls. Yan. Tama. Sige. Nag-issue kayo ng warrant of arrest sa presidente namin, di-issuehan din namin kayo. Ayan, yan, ganyan. Tama. Kanina, may post ni Attorney Harry Roque. Pinost niya ang pahayag ni US President Donald Trump. Sabi niya, walang pakialam ang ICC sa atin. America must be governed by America. Yan. Ganun ba? Sa atin yan, puro ICC na lang. Dito ho sa ating bansang Pilipinas sinasabi is Philippines is must governed by ICC. Kaya nga sabi ng ating mga kababayan, doon na lang ho tayo kumuha ng clearance sa ICC at nakalagay ho doon ICC clearance imbis na ho na NBI clearance, nagiging ICC clearance na ho mga kababayan. Sige na lang, konting tiis na lang tayo. Senator Bato, nagtatago. Nationwide manhunt operation. Kaya ba nilang arestuhin si Bato? Sana nga. Good luck. Kung yung 225,000 na mga kapulisan ho natin, yung gusto nilang nationwide manhunt, kung i-deploy ho nila yan sa bawat kakalsadahan, lalong-lalo na sa Metro Manila, dito sa NCR, mga kababayan, panigurado, bababa yung crime rate.
yung ating mga kapulisan, mga kababayan, nandoon ho sa kanilang mga opisina o nandun ng mga nakatambay. Kung i-deploy ho nila yan bawat kanto kung saan alam nila na maliblib, na madilim, doon ilagay, sana mas matutuwa pa yung sambayan ng Pilipino. Lang, kung basahin ko ang utak ni Bato, konting tiis lang ito. At least nakatulong na ako, kudita si Senado. Biglang nagpakita, di nagkaroon ng kudita, biglang umalis. Ngayon, tago ulit ako. Ilang buwan ba siyang nagtago? 6. 8 buwan? Biglang I think nagpakita. 6. Ngayon, magtatago na naman siya ng 2 taon. Ayun, no? Ganun lang yan. Kung si Lacson nga, nagawa ni Lacson, mga kababayan, magagawa din yan ni Senator Bato. Alam naman ho natin, mas matindi ho si Senator Bato kumpara dito kay Lacson. Kaya ni General Bantag nagtago ng more than 3 years na. Di si Bato, magtago siya ng more than 2 years. Pag upo ni VP Sara as President 2028, ano ngayon gagawin ni Bato? Lalabas. Yan. Sinong mag-i-enforce sa warrant of arrest ng Wala. ICC? Matibag? Wala na. Wala na. Goodbye. Goodbye. Goodbye na. Iyak na si Trillanes. Iyak na yung mga makabayan black. Mauubos na yung mga nagre-research doon sa kabundukan. DOJ Secretary, PNP, wala na. Ganyan lang ang buhay. With the bilog weather ang lang. mundo. There will always be a day of reckoning. Yes. Sabi ni Tatay Totoo yan. Digong. Kaya, good luck. Siguro, they will do better this time. Kasi nga, si General Bantag, 3 taon na yung warrant of arrest niya, hindi pa nila nahuhuli. Yes. So kung kaya ni General Bantag magtago, kaya rin ba ni Oo, kaya rin ba yan. ni Senator General Bato? Kaya Alam naman ho natin na si General Bato de la Rosa o si Senator Bato, kahit ganyan ho, dating militar, dating chief PNP, ibig sabihin yan mga kababayan, is meron siya mga makaibigan dyan na tahimik lang na mga tumutulong. Kaya mahihirapan ho sila dyan. Pero kapag ordinaryo mga Pilipino, siguro napakadaling hulihin yan mga kabayan. Pero ito si Senator Bato, nako, medyo mahihirapan ho sila. galingan ninyo, mga law enforcement agencies, you have all the luck. Yes. I wish you all the luck. Sana mahuli nyo ng lalong madaling panahon si Bato at i-turn over sa ICC para magkaroon ng hustisya kuno. So, yan nga mga kababayan ang naging komento, opinion ni General Macana. So, sa tingin nyo kabayan, mahuhuli kaya si Senator Bato de la Rosa? Pero sa tingin ko, hindi siya mahuhuli hanggang 2028. Dahil, walang magkakanulo sa kanya na mga kasamahan niya, mga kakampi niya, maliban lamang kapag siguro may natakot at alam yung kinaroroonan ni Senator Bato, siguro mahuhuli siya. Pero mabilis naman siya makakatakas mga kababayan dahil itong si Senator Bato ay merong mga kontak ho yan. Kapag alam niya na merong law enforcement na pupunta diyan, siyempre may intelligence ho yan. Kahit sabihin ho natin hindi na siya kabahagi ng PNP kasi retired na ho siya. Siya na ho ay senador na ngayon sabi hahanapin ng ni Attorney Masiba Attorney Matibag, no? Pero alam naman ho natin, hindi ho basta-basta mahuli. Ito nga si General Bantag, no? Ay hindi ho nila basta-basta mahuli. Nagbibidyo-bidyo pa mga kababayan, no, doon sa Cordillera, kung hindi ako nagkakamali, o sa part ng Benguet. Nagbibidyo pa ho siya. Malaya siya, nagmumotor daw, gala-gala, parang wala nga.
Ito pa kaya si General De La Rosa, mga kababayan, isang musang? Nako, mahihirapan ho sila. At dito naman, sa patungkol ho sa naging anunsyo ng Russia laban dito sa ICC, nako, dapat ho gawin din ng Pilipinas yan. So sana kapag naging presidente na si BP Sara, and I hope and we pray na magtagumpay at hindi masuhulan ang ilang mga senador para mag-vote to yes to convict BP Sara. At kapag nagtagumpay ho si BP Sara, panigurado, yan na ho ang oras at panahon, mga kababayan, at mag-iiyakan na itong mga dilawan, mga pinklawan, mga pulangaw. Nagsama-sama na ho sila. At sa tingin ko, kapag nagtagumpay si BP Sara sa impeachment complaint na ho ito, ay merong tawag nito, merong silang pipiliin, ang pinklawan, dilawan, makabayan. Meron ho silang isa lamang na pipiliin na susuportahan para maging presidente. Nang sa ganun ay hindi ho mahahati ang boto at yun ang ilalaban sa isang Duterte. No? Pero kung sakali man na talagang may mga mag-traitor na mga senador at i-convict si BP Sara, meron ho tayong mga choice. Nandyan si Baste, nandyan si Pulong. At kapag nagkataon ng ganyan, panigurado may mga panibagong kaso na naman gagawin ho ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil takot na takot ho sila na maupo ang isang Duterte, dahil yung mga congressman na umaabot 100 ata, mga kababayan, na sangkot sa flood control project, panigurado lahat yan magsisitago, mapupunta yan sa kulungan. At itong ilang mga opisyal, may mga ilang senador, mga kababayan, may mga opisyal ni Bongbong Marcos, at panigurado kasama dyan si Bongbong Marcos na magtatago. Kaya ayaw na ayaw ho nila ng isang Duterte ang mamuno, mamahala sa Pilipinas. So, ano sa tingin niyo, mga kababayan? Komento nyo dyan sa ibaba.